Isinugo ng Ama ang anak, ninais niya ang kanyang pagparito sa mundong ito. Pinatututuhanan ito ng apostol, at ang sinumang magpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos. Kasama sa pagtatapat na ito ang pananampalataya sa puso bilang pundasyon. Gumagawa ng pagkilala sa pamamagitan ng bibig sa kaluwalhatian ng Diyos at ni Kristo, at pagpapahayag sa buhay at pag-uugali, laban sa mga papuri at pagsimangot ng mundo. Dapat mayroong isang araw ng pangkalahatang paghatol. Mapalad yaong magkakaroon ng banal na katapangan sa harap ng hukom sa araw na iyon. Alam na siya ang kanilang kaibigan at tagapagtanggol. Maligaya ang mga may banal na katapangan sa pag-asam ng araw na iyon, na naghahanap at naghihintay para dito, at para sa pagpapakita ng hukom. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tumitiyak sa mga mananampalataya ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang pag-ibig ay nagtuturo sa atin na magdusa para sa Kanya at kasama Niya. Kaya't maaari tayong magtiwala na tayo rin ay luluwalhatiin kasama Niya, 2:12 pasado 2:00. Dapat nating makilala ang pagitan ng pagkatakot sa Diyos at ng pagkatakot sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagdudulot ng mataas na paggalang at paggalang sa Diyos. Ang pagsunod at mabubuting gawa, na ginawa mula sa simulain ng pag-ibig, ay hindi katulad ng pagod na pagpapagal ng isang hindi kusang loob na nagpapagal dahil sa takot sa galit ng isang Panginoon. Katulad sila ng isang masunurang anak, na naglilingkod sa isang minamahal na ama, na nakikinabang sa kanyang mga kapatid, at ginagawa ng kusang loob. Ito ay isang palatandaan na ang ating pag-ibig ay malayo sa perpekto, kapag ang ating mga pagdududa, takot, at pangamba sa Diyos, ay marami. Hayaang mamangha ang langit at lupa sa kanyang pag-ibig. Ipinadala niya ang kanyang salita upang anyayahin ang mga makasalanan na makibahagi sa dakilang kaligtasang ito. Hayaan silang kunin ang ginhawa ng masayang pagbabagong ginawa sa kanila, habang binibigyan nila siya ng kaluwalhatian. Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo, sa puso ng mga Kristiyano mula sa espiritu ng pag-aampon, ay ang dakilang patunay ng pagbabagong loob. Dapat itong subukan sa pamamagitan ng mga epekto nito sa kanilang init ng ulo, at ang kanilang pag-uugali sa kanilang mga kapatid. Kung ang isang tao ay nag-aangking mahal ang Diyos, at gayon pa man ay nagpapakasawa sa galit o paghihiganti, o nagpapakita ng makasariling disposisyon, binibigyan niya ng kasinungalingan ang kanyang propesyon. Ngunit kung malinaw na ang ating likas na puot ay napalitan ng pagmamahal at pasasalamat, purihin natin ang pangalan ng ating Diyos para sa tatak na ito at taim-time ng walang hanggang kaligayahan. Kung magkagayon ay iba tayo sa mga huwad na propesor, na nagpapanggap na mahal ang Diyos na hindi nila nakita, ngunit napupuot sa kanilang mga kapatid, na kanilang nakita.